Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, komentuhan po natin itong kumakalat po ito sa social media mga kababayan. Na yung nakaraang kaarawan po ng ating dating Pangulong Duterte ay napakarami po yatang kasinungalingan ang nangyayari po mga tambay. Katulad po sa hanay po ng kapulisan. Naglabas po ng datos ang kapulisan mga kababayan na sinasabi po ng kapulisan, tagapagsalita nila na si General Jean Pajardo, na ang datos daw po nila nationwide ay nasa 60,000 lang daw po ang nagrally o nakiisa o sa kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Mga tambay, isa po itong napakalaking kasinungalingan mga kabayan. Alam naman po natin ang totoo kung gaano karami. Davao pa lang, hindi na bababa sa 200,000. Davao pa lang ha. Wala pa sa buong Pilipinas. Paano pa yung nasa sa labas ng bansa, sa buong mundo? Di po ba? Nakakahiya po pagka ganito ang ating kapulisan. At komentuhan din po natin yung pong issue po, yung issue rin po sa cake ng Goldilocks. Matindi, pati ba Goldilocks ay nakikisawsaw na rin po sa politika? Ganun po ba? Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong kapulisan na mukha po yatang mga sabog na rin yata mga tambay. Hindi kaya mga sabog na rin ang ating kapulisan? Hindi po alam ang datos. Painggan po natin ang balita, mga tambay, at komentuhan po natin. Youth Party List. Maring tinutulan ang inilabas na bilang ng Philippine National Police kaugnay sa dami ng lumahok sa global celebration ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Jane Cudnita, magbabalita. Kinontra ng chairman ng Duterte Youth Party List ang pahayag ng tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa kabuang bilang ng mga lumahok sa global celebration ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 28. Ayon kay Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema, hindi totoo ang sinabi ng PNP na nasa 60,000 lamang ang kabuang bilang ng mga dumalo sa aktibidad sa loob at labas ng bansa. Una, hindi totoo yun. Dahil sa kada syudad, sa kada probinsya, nagdaos ng malalaking gathering ng mga Duterte supporters. At kahit yung iba hindi Duterte supporters, ordinaryong Pilipino, kitang-kita na lang sa Davao City alone, it is hundreds of thousands na. Paano magiging 60,000 pang buong mundo at buong Pilipinas? Bukod dito, binatikos din ni Cardema ang ilang opisyal ng pamahalaan na umunoy nalulunod sa kapangyarihan at nagpapalabas ng mga pahayag na taliwas sa tunay na sitwasyon sa bansa. Isa sa kanyang tinutukoy ay ang naging pahayag ng isang opisyal ng kapulisan kamakailan na sinisisi ang social media post sa pagtaas ng kriminalidad sa bansa sa kabila ng lumalabas na datos na nagpapatunay ng patuloy na pagtaas ng mga insidente ng krimen. Sabi naman ni Cardema, hindi na kumbinsido ang publiko sa mga ganitong pahayag, lalo na't makikita mismo sa mga opisyal na social media accounts ng ilang ahensya ng gobyerno at maging ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagsa ng mga reaksyong nagdududa at hindi naniniwala sa kanilang mga sinasabi. Alam niyo, hindi ko maintindihan kung sino mga nag-a-advise dyan sa mga yan Nababaliw kasi sa kapangyarihan yung iba dyan. Naakala nila nasa posisyon sila ngayon, kaya na nilang gawin at sabihin kahit anong bagay, kahit hindi totoo. Anong ginawa ng PTV, PCO at Bongbong Marcos Facebook page? Tinanggal na lang yung bilang para hindi makita kung sino yung tumatawa at bilang ng mga tumatawa at nagagalit. Doon na lamang Bakit nyo tatanggalin yung bilang? Kasi nakikita ninyo, mayorya ng mga netizens at nagre-react ay natatawa na lang o nagagalit sa kada post nyo araw-araw. Diba? Sa uli, ani Cardema, patuloy na babantayan ng publiko ang mga... Yan po mga tambay, ibang klase po kapulisan natin, Talagang ganun na po pala ngayon mga kababayan. Libre na po. At pakapalan na lang po ng mukha ngayon mga tambay. Ang pagsisinungaling mga tambay ay talagang
sanay na po sila. Pinangatawanan na po yata nila ang pagiging sinungaling yata, mga kababayan. Ito naman po yung issue sa cake, mga katambay. Sunod po natin to issue naman sa cake. Pero nauna na yan, Jen, noong Friday, Yes. mukhang pumunta ka sa Dahig, ha? At nagdala ka yata ng cake kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naki-birthday ka pala doon, kaya ka wala Ang problema, pumunta ako sa isang bake shop. Ayaw ipalagay yung pangalan ni Pangulong Digong. Nagpalagay ka, sabi mo, lagay mo nga ako, happy birthday, Tatay Digong. Ano sabi? Sabi, hindi ho pwede. Kami dito eh. Hindi kami, Non-partisan? non-partisan ho kami. Wala kami kinalaman. Hindi ka ko. Hindi, Kasi personalized kaya nga birthday, di ba? Oo nga. Nakalagay dito, pwede mong ilagay doon sa cake eh. Oo. Personalized kung ano gusto mong ilagay. Oo. Choice ko yan, binayaran ko kako. Hindi naman politika yun nag-happy birthday ka lang. Happy birthday ako. At saka hindi naman niya alam kung sino yung Tatay Digong na binabanggit mo. Ayun na nga. Sabi niya, sir, talagang pasensya na po kayo. Ayaw ko. Ganun ba? Ayun. Ayun po. pala, hindi lang pala ako ang nakaganong experience. Marami pa? Meron pala ngayon, nag-viral pa ata sa social media Oo. na ganun din daw po ang naging karanasan. Pero ako naman, hindi ko na pinost. Hindi na. Ito naman isa naman, Pinost niya. pinost niya eh. Naku po. Ay tuloy, nagkaroon ng epekto. Mukhang ang iba ay nagdeklara pa ng parang hindi na bibili ng cake doon sa bake shop na yon. Sabi nga nila, may nilabas na statement. Pero wala. Ano basta ba? Hindi ko pa nakita. Pero wala naman daw paumanhin o hindi humihingi ng apology. Kaya sabi nila, So tuloy din ang kanilang. kung bibili lang kami ng cake, sa iba na. sa ibang tindahan na. Red velvet na sila ngayon. Pero bukod dyan sa cake, Jen, may cake. Grabe no, mga tambay, patik po, cake. Naglabas po ng pahayag din po, di ba, ng statement ang Goldilocks. Pero hindi po sila humihingi ng paumanhin. Nasa social media po yan. Pati ba ang Goldilocks, nakikisaw-saw na rin sa politika? Tama yung sabi ng balita ng Net25, di ba? Hindi naman alam ng Goldilocks kung sino yung Tatay Digong. Ang Digong po ba isa lang sa Pilipinas? Napakarami pong Pilipino. More than 100 million na tayo. Grabe, no? Grabe ang pamumulitika. At idagdag rin po natin, mga tambay, itong isa. Ito pong yung kung paano po yata ang mga kapulisan ngayon ay nagiging sinungaling. Dahil yata nahihilig na rin yata sila sa coke, mga tambay. Kasi ang pananaw nila sa coke, isa po itong hindi bisyo, mga tambay. Pakinggan po natin yung pahayag po nila tungkol sa Coke, sa Coca-Cola. Iniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagde-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Grabe, no? Grabe po ang pananaw po ng ating PNP. General po yan, mga tambay. General. Si Jing Fajardo. At ng PNP General po, ng PNP Chief General Marbil. Nakita nyo po, yung mga katwiran po ng ating kapulisan. Sa droga, ganun po ang katwiran nila sa droga. Hindi maituturing na ito ay talagang masamang bisyo, lalong-lalo sa mga Pilipino raw. Na ininalimbawa pa mga konduktor, mga driver. Mga katama, ibang klase, no? Dagdag enerhiya. Tapos, magbibigay po ng datos sa mga Pilipino. 60,000 nationwide. Mga kababayan, nakita naman po natin ang totoong figure kung gaano karami ang umaten po sa Davao pa lang. Di po ba? Napakarami po sa social media. At putok na putok po kung gaano karami. Doon nga lang po sa Dahig,
Ilang libo na po yung umatin doon, nag-celebrate ng birthday ni Tatay Digong, ni dating Pangulong Duterte, di po ba? Ilang libo na yon sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands. Sige nga. Hindi po ba talaga na Coca-Cola ito? Hindi kaya bangag ito? Talagang kailangan na po talagang maisabatas ang drug test, mga tambay. Ang maisabatas na po. At napakarami po sa komento ko po, mga tambay. Pananaw ni Kamanong. Napakarami po yata talaga na gumagamit po yata ng illegal na droga sa ating hanay ng ating mga kapulisan. Baka hindi lang po nasa mababa. Baka pati mga general di umano ay gumagamit na rin po nito. Dahil lang katwiran din po kasi ng mga general. Katulad po ng isang tagapagsalita ng PNP. Ay hindi po maituturing na ito po ay, masamang bisyo para sa kanila. Sa mga nahuhuli nila, may mga katwiran sila. Hindi kaya? Kaya po, napapanahon na po, mga tambay. Kaya lang, sa panahon po kasi ngayon, hindi pa magiging batas yan. Dahil, mismo ang Pangulong Marcos ay may issue rin po ng droga. Issue po na gumagamit ng pulburon. Di ba? Kaya po dito, mga tambay, kung titingnan po natin, ganitong klase na po ba ang institusyon ng kapulisan ngayon? Mga kabayan, napakadali pong magsinungaling sa taong bayan. Yung taong bayan na nagpaaral sa kanila, yung taong bayan na nagpasweldo sa kanila, nagpakain sa pamilya nila kung sila'y may pamilya. Puro pera ng taong bayan lahat. Pero sa taong bayan ka nagsisinungaling? Di ba nakakahiya yun? Taong bayan ang halos nagpaaral sa'yo. Karamihan po, pinag-aral ng pera ng tax ng taong bayan, ng contribute. Di ba? Tapos, pati allowance mo, sweldo mo. Taong bayan na nagpapasweldo sa'yo. Tapos, figure na lang. Taong bayan mismo yung nakita ng mga Pilipino, buong mundo. Pati mga banyaga, nakita ng mga banyaga kung gaano karami ang supporters na nagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Milyon, pag pinagsama-sama mo, milyon ang magiging datos, hindi 60,000. Nationwide, buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Karamihan pa dyan, hindi naman po talaga nai-upload pa yung iba dyan. Di po ba? Basta sila nagtipon-tipon, nakiisa. Karamihan dyan, marami pa hindi na-upload sa video o na-upload sa Facebook, YouTube, TikTok. Di po ba? Kaya lang ang kapulisan natin, hindi talagang mapag-iisipan mo na gumagamit yata ito talaga ng mga pulburon. Ang mga utak nila, pati yata mga mata, mga nabulag na po yata ng pulburon. Kakakok, sobra yata sa kakakok. Mga kababayan, nagtatanong lang si Kamanong. At pati ang Goldilocks. Itong Goldilocks, grabe, no? Kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Ipopolitika mo yung mga Pilipino na yan ay negosyo. Negosyo mo yan eh. Di ba? Sa'yo, bakit? Galit po ba kayo sa pamilya Duterte ang pamunuan ng Goldilocks? Ganun po ba? Ano po ba ginawa ng dating Pangulong Duterte sa Goldilocks? Hindi kaya? Dahil nga po nung hindi kaya nagalit, naapektuhan kaya sila? Nung panahon na pinagbabayad ng tamang buwis, lahat ng malalaking negosyante sa ating bansa, dahil alam naman natin ang Goldilocks, ay malaking negosyo yan sa ating bansa. Nationwide po yan. Hindi kaya naapektuhan sila ron? O kaya, meron po silang kulay. Ginagamit po yata ang kanilang negosyo at pagiging kulay, politika. Ganyan po ba? Mahirap pong kalaban ng taong bayan, Goldilocks. Napakahirap pong kalaban ng taong bayan. At yung sinasabi nga po ng mga netizen ayon po sa balita ng Net25, hindi lang po Goldilocks ang naggumagawa ng cake sa Pilipinas. Marami pa, di ba?
At yung isa pa, di ba? Ano po ba yung mga isa pang kalaban yan, di ba? Red Ribbon po yata yan, di ba? Red Ribbon. At napakarami pa. Di ba? At napakaraming Pilipino na napakahusay mag-bake ng cake. Di ba? Hindi lang ang Goldilocks. Di ba? Kaya dito po sa ginawa ng Goldilocks, napakalaki pong kawalan para sa kanila na ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino po, alam naman po natin ang mga Pilipino, pagka po yan ay nagtampo sa'yo, ang majority niya nagtampo sa'yo, at hindi mo pinagbigyan dahil unang-una binayaran ang iyong serbisyo, dahil ikaw ay negosyo, karapatan ng isang mamamayang Pilipino na bibili sa iyong negosyo, at yan ay katulad ng cake, karapatan ng Pilipino ang ilagay kung ano ang gusto niya ilagay doon, at hindi mo pwedeng diktahan yun na para kang diktador. Di ba? Kaya dito sa nangyari na ito, sa Goldilocks, baka magka-problema po't humina ang negosyo nyo, lalo sa cake. Di po ba, mga kabayan? Ibang klase kayo. Tapos nagpahayag pa kayo, nag-release kayo, na hindi rin ninyo naman hinihinga ng pasensya o humihingi kayo sa taong bayan na yung ginawa nyo ay hindi na mauulit. At yun ay hindi sinasadya. Wala lang. Ibang klase kayo. Nagmatigas pa at nagmalaki pa dahil mga oligarko na ba kayo? Sobra-sobra na ba ang kayamanan nyo? Kaya hindi nyo na kailangan ng mga Pilipino? Hindi nyo na kailangan na kahit hindi na mag-function o humina ang Goldilocks, ay tanggap nyo na dahil sa dami ng pera nyo? Ganun po ba? Hindi po ganyan. Hindi po dapat ganyan, mga kababayan. Kaya po dito po, nakikita po din natin, mga tambay, kung anong klase po na pagpasok po ng binagoong Pilipinas. Talagang magkakasama na po talaga yata. Pati po mga oligarko, mayayaman, ay nagkakaisa na po para po dito sa pamilya ng Duterte sa demolition job. Hindi kaya kasama na rin lahat. Sa bagay, nakita naman natin yan Magkakasama naman talaga lahat. Di ba? Pati media, makakaliwa. Di ba? Sa social media. Hindi naman lahat ng media, mga katambay. Meron man mga ilan-ilan dyan na may prinsipyo pa. At lalo-lalo po sa social media. Napakarami po dyan na silaw sa pera. Mga kabayan, maalalaman nyo naman po yun. At alam naman po natin kung sino mga silaw. Walang nakikitang problema ng bansa. At walang nakikita kahit issue ng droga, ng pamahalaan ay hindi nakikita ng mga ito. Ganun po katindi. At ibalik naman po natin dito sa kapulisan, mga tambay. May mukha pa kayang ihaharap si General Jean Fajardo sa mga statement na ito, sa mga supporters at nagmamahal sa mga Duterte, lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte. Ang ating kapulisan, di ba? Hindi lang naman si Kamanong, tayong lahat mga Pilipino, alam natin na ang ating kapulisan ay independent yan. Hindi sumasawsaw sa politika yan. Pero ngayon po, sa natutuklasan po natin, nakikita po natin, mukha po yatang sumasawsaw na sa politika ang ating mga kapulisan, mga kababayan. Kasi kung hindi ka sumasawsaw sa politika, hindi ka nagiging bulag. Hindi ka nagiging bulag, pipi at bingi sa katotohanan at problema ng bayan. Yung problema na nga lang sa krimen, sa droga. Hindi nyo nga matuldukan. Trabaho nyo yan. Di ba, lumalala? Kaya nga po ang nakikita natin dyan hindi talaga nila masusolusyonan dito po sa binagoong Pilipinas. Dahil mismo po ang commander-in-chief nila ay may issue ng droga. At mismo ang PNP chief nila ay iba ang pananaw sa droga. Pati nga ang datos ng krimen o crime rate sa atin ay pilit po nilang pinabababa yata, mga tambay. Pero sa realidad ay kasinungalingan po yun. Yung po nakikita ng mga Pilipino, kasinungalingan po yun, di umano. Ganun po sila katindi. Ganun po yata at sanay na sanay po yata talaga. Yata ang kapulisan sa isang damukal na kasinungalingan, mga kababayan. Ibang klase po.
ito po ay maituturing na napakalaking fake news ang pahayag po ng kapulisan. Hindi kaya ito iimbestigahan ng NBI? Napakalaki pong fake news po ito, mga tambay. Ito pong ipinahayag ni General Jean Fajardo. Yung kanya pong statement na nationwide ay 60,000 lang daw po ang dumalo sa kaarawan o nagdiwang ng kaarawan ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Kaya ibang klase po. Dito po sa pinahayag po, napakarami pong kapalpakan ng kapulisan, mga katambay. Di po ba? Yung pag-aresto lang sa dating Pangulong Duterte ay napakalaki na pong issue yun. Napakarami na pong paglabag sa batas ang ginawa po ng kapulisan. Di po ba? At ano pa? Yung ginawa rin po kay Kibuloy, di ba? Yung kay Kibuloy, napakarami rin po paglabag ng PNP ron, mga kababayan. Kaya nga po itong PNP na ito, itong institusyon na ito, pag napalitan na po ang administrasyon, ito pong mga nagsasalita na ito, na sanay po yatang magsinungaling, ay una-una po ito magkakaroon ng problema. Katulad po nito, si General Jean Fajardo, sila General Torre at General Marbil, magkakaproblema po ito di umano. Pag napalitan na po ang administrasyon, sa dami po yata ng kanilang mga kasinungalingang yata na ginawa sa taong bayan, at kitang-kita naman po natin pati po sa paglabag ng batas. Ito po, ibalik tanaw po natin kung gaano karami ang tao sa Mindanao. Yung nahandun po sila Senator Bato. Nakita niyo po, Davao pa lang, sasabihin mo, yung sinasabi po ng kapulisan na 60,000 nationwide, kasama pa ang buong mundo, nationwide. Grabe, no? Talaga po, mga kababayan, hindi rin po makapaniwala si Kamano ang inyong lingkod na masabi po ito ng PNP chief. Masabi po ito ng hanay ng isang institusyon ng PNP na wala pong kinakampihan ito, walang political po ito. Pero nakapagsasalita po ng ganito. Ganito po ang kanilang datos. Nakakalungkot. Paano mo paniniwalaan ang ating mga kapulisan, ang ating mga general ngayon sa panahon natin? Ganito po pala sila maglabas ng datos, mga kabayan. Milyon na. Daan-daan libo na po ang suporta na nakikisimpatsya sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte, lalo sa pagkidnap. Pero ang mga kapulisan, mga bulag, malalabo mata, paano po magbibigay ng tamang datos sa atin yan? Lalo po sa nangyayari sa krimen at lalo po sa droga. Sa paglaganap ng droga, sa mga ginagawa po na krimen ng mga adiktos, paano magbibigay ng tamang datos yan? Dito pa nga lang sa selebrasyon ni dating Pangulong Duterte, hindi na po tayo makakuha ng datos na tama sa kanila. Sige nga. Di puro kasinungalingan din po di umano ibibigay sa atin yan. Dahil sanay po sila magsinungaling. Di po ba? Unbelievable itong mga pulis na ito. Ngayon lang po nabalik. Mas lumala pa. Nung panahon po ni Pinoy. Tinulang po yan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nung mapalitan na po at pumasok na po ang binagoong Pilipinas, mas lumala pa yata sila. Di umano. Nung panahon ni Pinoy, itong mga kapulisan, mas lumala pa yata sila. Grabe. Ibang klase po.
Sino pa kaya ang pagkakatiwalaan ng mga Pilipino ngayon? Meron pa kaya sa hanay ng mga kapulisan? Sino pa kaya? Pagka ganito po ang trabaho ng mga kapulisan, sanay na sanay po yata silang mga magsinungaling. May pag-asa pa ba ang mga Pilipino sa kapulisan na paswelduhin natin? Paswelduhin natin ito eh. Sa ating kumukuha ng pakinabang ito mga ito. Pati retirement nila. Pati ang allowance nila. Di ba? Pero sa atin din po sila nagsisinungaling. At pagka minalas-malas, bibigyan pa tayo ng problema, mga katambay. Bibigyan pa tayo ng problema nila. Dahil sila yung may hawak na sinasabing kapangyarihan. At may mga armas pa ang mga ito. Nakakalungkot po, mga katambay. Grabe na po. Wala na po tayong sasandalan ngayon, mga katambay. Sino pa kaya magtatanggol sa atin ngayon? Pagka ganito po, mga kababayan, pati ang ating mga kapulisan ay mukha po yatang nagagamit na rin po ng mga politiko. Politiko po, mga katambay, ibang klase. Bago po tayo magtapos, ay shoutout po muna sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po pina Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531, Jasmine Channel, Telma Pasaw, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Rivrado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco 8467, Ani PH Vlog Official, Richard Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, Shan Nico ng Saitama, Japan, si Shine, at Dorina Villa Brussels ng Belgium, Olivia Edito ng Honolulu, Hawaii. Thank you po at shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Shoutout po, ingatan nawa po. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan, mga Pilipino. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan, mga OFW sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino. Mabuhay po kayo, shoutout po at mabuhay po ang ating mga bayani, mga bagong bayani. At syempre po, isama po natin, mga kababayan, sa panalangin na ingatan at bigyan po ng mahabang buhay at kalakasan ang dating Pangulong Duterte na lalo pong makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At thank you rin po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat po. Doble ingat po tayo. Napakahirap po ng sitwasyon po sa ating bansa. Laganap na po lahat, mga tambay. Hindi lang po korupsyon, krimen, droga, at ang kahirapan, mga kababayan. Tiis-tiis po. Tiis-tiis at ingat po, mga kababayan. Paalam, sa muli. Bye-bye.